At ating pong bubuksan ang ating mga Bible sa Book of Hebrews. Hebrews chapter 10, verse 25. Amen. Alam ko po na itong talatang ito ay isang pamilyar ng talata sa ating lahat. Yes. At madalas ito'y ginagamit upang tayo paalalahanan pagdating sa pagtitipon. Ano po? So kung nandiyan na po ang lahat, ay marinig ko po ang inyong malakas na amen. Amen. Hebrews chapter 10 verse 25. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Ako na lamang po ang magbabasa. And please follow me in your eyes. The Bible says, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Kaya manalangin naman namin Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat o Diyos sa dakilang pribilehiyo na ibinigay mo po muli sa amin upang aming aralin ang iyong mga salita. And we pray o Diyos na kami ay patuloy po na bigyan ng pangunawa sa iyong salita. And we pray Lord na patuloy niyo pong i-bless ang iyong mensahe sa hapong ito. Dalangin po namin ang pangunguna ng iyong Espiritong Banal na siya patuloy na kumilos at mangusap po sa aming kalagitnaan. O Diyos, away niyo po ang aming laman, o Diyos, buhat Panginoon sa malinsangang panahon. At patuloy na bigyan, o Diyos, ng comfort, Panginoon, ng ang aming pong pisikal na katawan. Salamat po, Diyos, na marami. Ito po yung aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. You may be seated. Actually, this chapter, mga kapatid, this is about, itong chapter 10 na ito, this is about the sufficiency and efficacy of what the Lord Jesus Christ did. No? Ito po yung bisa, no, nung kanyang ginawang pagsasakripisyo. No, kung babasahin po natin yung mula verse 1 hanggang verses 22, no, na dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ay nagkaroon po tayo ng katubusan, no, ng kasalanan, at nagkaroon po tayo ng pagkakataon na kung saan ay hayagan na makalapit sa altar ng Diyos. No, yan ang sinasabi po dyan. Yan ay dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, blessing dahil tayo po ay may pribilehiyo na ibinigay ang Diyos sa atin. Amen? Kaya dapat hindi po natin sinasayang. Amen po mga kapatid. Kundi bagkus dapat ay sinasamantala po natin ang pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos at makapagministeryo. At dito po mga kapatid sa ating binasang talata sa verse 25, ay isa lamang po ito sa bagay na kung saan ay tagubilin sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng sumulat ng Book of Hebrews, no? At ang sumauthor po niyan ay si Apostle Paul, at sinabi po ng verse 25, again, let me read, sabi ng Bible, not forsaking, amen, not forsaking the assembling of ourselves together, na hindi pinababayaan ang sama-samang pagtitipon. Amen? Sapagkat yung pagtitipon na yan hindi po lamang yan basta pagtitipon mga kapatid, sapagkat ang Diyos po ang nagtalaga ng pagtitipon yan. Amen? Kaya nga sinabi ni Mateo, di ba, sa sulat niya, sinabi ng Panginoong Jesucristo doon, 2 or 3 gather together in my name, am I in the midst of them. Diba? Kaya itong pagtitipon natin ito, kay isa, kay dalawa, tatlo, ang nagkatipon, narito sa ating kalagitnaan ng presensya ng Diyos. Amen. No? Hindi po tayo after sa bilang. Amen? Hindi po tayo after sa, tawag yan, sa quantity. But we are after in the quality. Amen? Dun sa quality
na kung saan ay sumasamba sa Diyos. Now, ito po'y isang paalala sa atin, no? Patungkol sa pananambahan. And the title of our message in this afternoon, of the Lord's message in this afternoon, is about the value of church assembly. Again, the value of church assembly. So ano ba yung value, mga kapatid? Ano po yung kahalagahan ng pagtitipon ng iglesia? Anyway, church is a called out assembly of saved and baptized believers. Amen? Meeting in a given place. Ang church, mga kapatid, ay hindi building. Amen? Hindi po ito ang church. Tayo ang church. Ikaw ang church. Kung ikaw ay ligtas, ikaw ay nabautismuhan, ikaw ay iglesia, bahagi ng iglesia, ng katawan ni Kristo. Amen? So you are part of the body, the church. And ang sabi ng Bible, sabi ni Apostle Paul, diba? Ngayon, yung building, kasi may sinabi roon, meeting in a given place. Yun yung building. Amen? Na kung saan nagtitipon tayo doon sa church building. Pero hindi nangangahulugan na ang church ay yung building. Amen? Oh. Ngayon, ang ibig sabihin, mga kapatid, ang pinahahalagahan dito ay yung pagtitipon po ng mga mananampalataya. Amen? And they are, sabi doon, and they are meeting or gathering in a given place. Diba? At ang given place, mga kapatid, ito nga po yung bahay-sambahan ng Diyos. At ngayong hapong ito, dalawang bagay po lamang ang ipinakita ng Diyos, ang ipinapakita ng Diyos sa atin sa hapong ito. At yan po ay makita natin dyan sa talatang ating binasa sa verse 25. So, ang unang bagay na makita po natin is the word exhortation. What is the value of church assembly? Unang bagay na mahalaga na makita po natin, mga kapatid, is yung tinatawag na exhortation. Napakahalaga po nun. Diba? Sapagkat kapag sinabing exhortation, yan po'y pagtatagubilin. Amen? And every time na tayo po'y pumupunta ng church building, dito sa kalipunan ng mga taong ligtas, mga taong nakakilala sa Panginoon, merong palaging pagtatagubilin ng Diyos. Amen? Merong palaging pagpapaalala ang Diyos, pagtuturo sa atin sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. No? Kumbaga sa magulang, bilang magulang, every now and then, tayo ay tinuturuan ng Diyos. Amen po ba? Tayo na kanyang mga anak, tinuturuan niya tayo sa mga bagay na kung saan ay nais niya sa atin at ayon sa kanyang kalooban. Di ba ganun tayo, mga kapatid, bilang magulang? Ang nais natin palagi ay tagubilinan ng ating mga anak, sila'y turuan, di ba? Tayo ba'y nagsasawa na magturo sa kanila? Hindi. Ang Diyos ganun din. Amen? At ang Diyos palagi nagtuturo sa atin, palagi siyang may tagubilin. At dito po natin yung maririnig sa church. Amen? Hindi mo maririnig yan sa palengke. Are you still with me? Kaya nga sabi, ang church ay nilikha ng Diyos para magturo sa tao. But how come, mga kapatid, na ang tao ay matututo sa salita ng Diyos kung hindi naman sila pumupunta sa church? Di ba? Okay, yun yung sinasabi ng sumulat itong Book of Hebrews. No? Na huwag pababayaan ang sama-samang pagtitipon. Dahil sa pagtitipon niya, mga kapatid, palagi pong merong exhortation dyan. No? Ano ba ang kahalagahan ng exhortation? Look at Hebrews chapter 3, verse 13, please. Hebrews chapter 3, verse 13. Tignan po natin ang sabi po ng salita ng Diyos. Again, Hebrews chapter 3, verse 13. Nakita po natin. Ano po ang sabi ng talata dyan sa verse 13? Sabi po ng salita ng Diyos, nandiyan na po ba? Verse 13, the Bible says, but exhort one another. When? Daily. Amen?
Actually, hindi nga lang po, mga kapatid, every Sunday at every Wednesday, kundi sabi ng Bible, daily. Amen? Kasi sa panahon ng lumang tipan, kahit sa New Testament, no, ang mga tao, palagi silang pumupunta sa temple. Hindi every Sunday lang. Hindi lang every Sabbath, mga kapatid. Araw-araw ang tao pumupunta sa temple para mag-worship sa Panginoon, para mag-offer. Nandiyan po ba kayo? At para makapakinig ng pangangaral doon sa kanilang sinagogue. Amen? At ganoon din sa church. Kaya tayo pumupunta ng church every Sunday para tayo makapakinig ng salita ng Diyos, makapakinig tayo ng exhortation, nang sa ganon tayo po ay natututo sa salita ng Diyos. Na habang lumilipas ang panahon, tayo po'y nahuhubog, tayo'y lumalago sa pananampalataya. Amen? At ang dahilan kung bakit, mga kapatid, maraming Kristiyano hanggang ngayon ang hindi lumalago sa pananampalataya, yan ay dahil kanilang pinababayaan ang pananambahan. Kanilang pinababayaan ang pagtitipon. Kaya nga sabi ng Bible dyan, kagaya ng ugali ng ilan. Talagang meron pong Kristiyano na talagang, alam nyo, hindi binibigyan ng pagpapahalaga ang pananambahan. No? Pero ganun pa man, salamat dahil hindi naman lahat. No? Talagang meron pong nagbibigay ng importansya at pagpapahalaga dito po sa tinatawag nating pagtitipon na itinalaga ng Diyos. Are you still with me? No? So again, unang bagay na makita po natin ngayong hapon, this is about the exhortation. No? At mahalaga po yan dahil sabi dyan, sa ating binasang talata sa verse 13, but exhort one another daily while it is called today. You see that? Lest any of you be what? Oh. Yun yung dahilan, mga kapatid, kung bakit dapat palagi po tayong nagpupunta ng church para makapakinig ng exhortation. Kasi talagang pag hindi, mga kapatid, minsan ang Kristiyano, nagiging matigas ang ulo. Nagiging stubborn. Amen? Hindi nagiging marunong sumunod sa salita ng Diyos. Sinabi na nga ng Bible na seek ye first, pero inuuna pa rin yung trabaho. Amen? Sinabi na nga na seek ye first, inuuna pa rin yung mga lakad-lakad. Amen? Hello, are you still with me? Hindi binibigyan ng pagpapahalaga yung pananambahan na kung saan ay itinalaga ng Diyos. Alam niyo, nakakalungkot mang isipin, pero alam niyo, ito yung realidad sa panahon natin ngayon. Na maraming Kristiyano na hindi na pinahahalagahan ng pananambahan. No? Kaya nga, ang tanong ko, mga kapatid, ito is God unfair to your life? Unfair ba ang Diyos sa buhay mo? Maring sasabihin natin, Pastor, hindi naman unfair ang Diyos pero bakit ba unfair? Amen? Pastor, paano kami naging unfair? Pinababayaan mo ang pananambahan. Amen? Minsan na nakakalungkot, mga kapatid, ang Kristiyano mayroong sariling schedule ng pananambahan. Pag gusto umatid ng umaga, aatin. Pag ayaw ng umaga sa hapon. Pag ayaw umatid, hindi aatin. Amen? Pero sa trabaho, pa-absinin mo, ayaw yan, galit. Bakit? Kasi baka mabawasan yung sweldo. Hello, are you with me? Pastor, wala naman kami sinusweldo sa church Bakit, kapatid? Yung lakas na ginagamit mo sa pagtatrabaho, kanino ba galing yan? Hindi naman yan dahil umiinom ka ng cobra Amen? Hindi naman yan dahil kumakain ka ng kanin at ng ulam. Kaya ka, di ba? O lahat ng yan, yung resources na ginagamit mo para makapagtrabaho ka, lahat ng yan galing sa Diyos. Tapos, babaliwalain natin ang mga bagay na para sa Panginoon, kagaya ng pananambahan. Di ba? O, pag sa trabaho, ayaw natin na nalalay tayo. Di ba? O,
Pero sa church, okay lang. Mga kapatid, huwag niyo po ako mapagmamalian. Ito yung tinatawag na exhortation. Amen? Ito yung tagubili ng Diyos sa atin. Paalala na kasi baka nakakalimot na tayo sa kahalagahan ng pagtitipon na itinalaga ng Diyos. Kaya muli, pinapaalala sa atin ang salita ng Diyos. Kasi baka nakakalimutan na natin kung gaano kahalaga ang pananambahan. Diba? Oh, ito yung mahalaga mga kapatid. Kaya nga, sinabi ng Bible, huwag pababayaan. Amen? Hello, sir. Huwag pababayaan ang sama-samang pagtitipon. No? Kagaya ng ilan. No? Ang unang bagay na makita po natin, the blessing, no, about the value of church assembly, is yung tinatawag na exhortation. No? Tayo po yung natuturuan, napapaalalahanan sa salita ng Diyos. Sabi ko kanina, dalawa lang. Pangalawang bagay na makita po natin ngayong hapong ito. Look at verse 25, please. Verse 25. Nandiyan na po kayo? Ano po ang sabi ng Bible sa latter part ng verse 25? Look at this. Sabi dyan. Sabi ng Bible, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and what? And so much, take note of that, and so much the more as ye see the day approaching. This is about the imminence of His coming. Amen? The imminence of the coming of the Lord. No, yan ang sinasabi dyan sa verse 25, na hindi nyo ba nakikita na nalalapit na ang araw ng pagbabalik? See that? Sa pagbabalik ng Panginoon, saan ka kaya niya masusumpungan? Saan ka kaya niya matatagpuan? Nakakalungkot namang isipin kung ikaw Kristiyano, sa pagbabalik ng Panginoon, nandun ka sa trabaho. Amen? Nandun ka sa SM. Nandun ka sa, tawag dyan, sa swimming pool. Nagbababad. Amen? Oh. Again, number 2, this is about the imminence of His coming. Ngayon, ano ba yung mga bagay na dapat nating gawin as a church habang hindi pa dumadating ang Panginoon? Kasi yun ang binibigyan ng emphasis dito. Kaya nga sabi diyan sa verse 25, and so much the more as ye see the day approaching. So merong naisiparating ng Diyos. Naisiparating ng Diyos sa atin na habang hindi pa siya pumabalik, maging busy tayo. Amen. Magministeryo tayo sa gawain ng Diyos. Ano bang mga bagay ang dapat natin gawin? No, mga kapatid. Look at Acts chapter 3, please. Acts chapter 3. Ito po yung mga bagay na kung saan ay dapat po nating gawin, no, habang hindi pa dumarating ang Panginoon. Acts chapter 3 verse 42. Yan, nandiyan na po kayo. Eka, parang na. Chapter 2, rather. Okay, chapter 2, verse 42. Yan, okay, nakita po natin. Ano pong sabi ng Bible sa verse 42? No? Isa-isahin po natin yung mga bagay na dapat ay ginagawa natin as a church habang hindi pa dumarating ang Panginoon. Ano pong sabi ng Bible sa verse 42? Sabi, and they continued steadfastly. Amen? In what? In the apostles' doctrine. And fellowship, and in breaking of bread, and in prayer. Kaya ngayong hapong ito mga kapatid, ilan yan? 4 na bagay. Una is yung tinatawag na apostles' doctrine. No? Alam niyo mga kapatid, halos lahat ng books sa New Testament ay ang mga apostles ang sumulat. Amen?
ang mga disipulo ng Panginoon ang sumulat. No? And today we are living in the new dispensation. No? We're living in the dispensation of grace. We are living in the church age. Amen? Kung kaya't kailangan nating malaman, mga kapatid, yung mga doktrina ng salita ng Diyos. Because in church age, sasabihin ko po sa inyo, binigyan tayo, mga kapatid, ng warning ng mga apostles na maraming lilitaw na mga false prophets and false teachers. Amen? So we need to learn more about the apostles' doctrine or the Word of God, no? Sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang unang bagay na kung saan dapat pala ginagawa natin habang hindi pa dumarating ang Panginoon, magsaliksik po tayo ng salita ng Diyos. Huwag puro Facebook. Amen? Huwag puro nood ng YouTube. Diba? Nood ng mga telenovela, Koreanovela, lahat ng manobela. Diba? Oh. Minsan, hindi natin namamalayan, na-addict na tayo sa mga device na yan. Samantalang sinabi ng Bible, di ba? Si Satan nagte-take advantage sa atin, huwag tayo maging ignorante sa kanyang mga device. Amen? Maging wise tayo. Sabi ng Panginoon, be wise as a serpent and harmless as a dove. No? Yun ang sabi ng Bible, be wise as a serpent in a positive way. And harmless as a dove. It speaks about testimony. Diba? Na kung saan makita sa atin yung good and right testimony bilang isang Kristiyano. Na ipinamumuhay natin yung aral ng Biblia. Amen? Na hindi lamang po tayo puro salita. Dapat nakikita sa atin yung salita. Amen? Hindi tayo puro salita. Dapat nagmamanifest yung salita ng Diyos sa atin mismo. Amen? Yan ang ibig sabihin. Dapat tayo po ay maging equipped sa salita ng Diyos. Mag-aral, mga kapatid. Be studious. Amen? Alam niyo po ba ang Berean, mga kapatid? Kaya tayo tinawag na Berean. You know why? Look at Acts chapter 17. Acts chapter 17, ito po ang ating bansag, mga kapatid. Ito po ang dahilan bakit tayo Berean. Acts chapter 17, verses 10 and 11. Nandiyan na po kayo? Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? In verse 10, the Bible says, and the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea, who coming thither went into the synagogue of the Jews. In verse 11, sabi niya ni Pablo, no, ni Luke sa kanyang sulat, pero ang nagsabi po niyan ay si Paul, no? Sabi niya sa verse 11, these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind. And take note of this. Sabi diyan, and what? And search the scriptures daily whether those things were so. Yan yung sinasabi ng Bible, mga kapatid, patungkol sa testimony ng Berea. No, at yan ang dahilan kung bakit po tayo tinawag na Bereans. Amen? They search the scripture daily. And how about you today? No, sabi ng Bible, they search the scripture